Table observant, and we just want to emphasize yung kung gaano kaimportante sa atin bilang mananampalataya yung ating pag-observe sa Lord's table for today. And let's read once again yung sinasabi po sa 1689 Baptist Confession of Faith sa chapter 30. So there are 8 paragraphs there. And paki-flash the screen mga kapatid. So basahin po natin siya alternately. So ngayon po babasahin ng mga men's yung first paragraph, and then yung second paragraph yung mga ladies, and then doon sa last naman 8, no, sabay-sabay po tayo. Sige po. Basahin po natin mga men's. Let's read. The supper of the Lord Jesus was instituted by him, the same rite was betrayed, to be observed in his churches until the end of the world, for the perpetual remembrance and showing forth Christ himself, in the confirmation of the faith and the believers and all benefits thereof, their further engagement in and to all duties which they and bound to pledge of their communion with him and with each other. The Lord Jesus Christ, in this ordinance, appointed his ministers to pray and bless the elect wine, that thereby to set them apart from the common to the holy use, and to take and to break the bread, to take a cup, and they communicating also themselves to give both to the community. Duly set apart to the use ordained by Christ, although in terms used figuratively, they are sometimes worthy receive outwardly partaking of the visible elements in this ordinance. Do then also inward by faith, really and indeed, yet not carnally and corporally, but spiritually receive, and feed upon Christ crucified, and all the benefits of his death, the body and the blood of Christ being then not corporally or carnally, but spiritually present to the faith of believers in that ordinance as the elements themselves are to their outward senses. Sabay-sabay po tayong lahat.
all ignorant and ungodly persons, as they are unfit to enjoy commitment, so are they unworthy of the Lord's table and cannot without great sin against him, while they remain such partake to the holy ministry that we albeit and whoever shall receive unworthily are guilty of the body and blood of the Lord, eating and drinking judgment to themselves. So, let me just bear with me mga kapatid to para tingnan natin yung kahalagahan ng Lord's table o yung ating pag-partake ng communion service for today. No? So as we know that this ordinance is a perpetual observance ng mga mananampalataya. Ito yung ating pagpapatuloy na pagpapahayag na tayo ay naniniwala at sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y namatay, nabuhay, namatay, nilibing at nabuhay ng muli, no, para sa ating mga kasalanan. At ito rin yung pagkakataon, no, to refresh our soul by this means of grace, no, through the amazing work of Christ. And if we just realize, no, yung kabutihan o yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay kung gaano ito kamanga-manga, no, how amazing yung ginawa ng ating Panginoon, na kung aalalahanin natin na ang Diyos, bagamat siya ay, ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay kataas-taasang Diyos, no? Tinatawag na Hari ng mga hari, Lord of Lords, King of Kings and Lord of Lords, ay siya ay nagpakababa, no, dito at hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos para sa sundin yung kanyang misyon dito sa lupa. And you will see, or we have known dun sa kanyang pamumuhay sa mundong ito, kung paano siya namuhay ng may pagpapakumbaba, no? Yung humility na namuhay siya sa mundong ito ng ordinaryong tao. And he, as the Son of God, no, siya na mayroong autoridad, no, and have subdued himself into authority, no. Siya yung may authority, but yet he also subdued himself into authority. And maaring sa mga ordinaryong tao, para pang isipin nila ay parang ba't ganun ng ginawa ng Diyos, no? So hindi nila maintindihan to hanggat hindi natin nauunawaan yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Let me just share to you yung sa preaching ni Jonathan Edwards, no, dun sa excellency of Christ, no. Sinasabi rito that it is where the infinite highness and the infinite condescension of Christ met, no, kung saan yung kataas-taasan ng Diyos ay walang hanggang kataas-taasan ng Diyos ay nagtagpo doon sa pagpapakababa ni Kristo. And itong ginamit niyang text dito is naggaling doon sa Revelation sa 5:5-6, wherein inalintulad niya ang Panginoon sa isang leon. At gayon din, inalintulad din niya ang Panginoong Jesucristo sa isang lamb, wherein the lion symbolize yung power and might. And yet, as a lamb naman, is a ready to slain na hayop, no? At here we can see yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, how willingly na ibinigay niya yung kanyang sarili, no? To sacrifice himself to the cross for the propitiation of the sins of the believer. So si Kristo bilang pampalubag loob, no? Siya yung nagpahupa ng puot ng galit ng Diyos. So ganito pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin, sa buong sanlibutan, no? Yung kamanghamangang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, where
God's wrath and God's love, no, are harmonized through Christ, no? Makikita natin dito na yung galit ng Diyos at yung pag-ibig, at the same time, pag-ibig ng Diyos ay makikita natin sa ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, no, as we partake this communion, alalahanin natin kung gaano yung ginawa, kamangha-mangha yung ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus, no, para tayo bilang mga mananampalataya bigyan ng pag-asa na makasama niya balang araw sa kanyang muling pagbabalik. And thus the Bible says, this is exclusive sa mga mananampalataya, sa mga tunay na nagsisi sa kanilang mga kasalanan at sa mga nagpahayag sa kanilang pananampalataya para sa ating Panginoong Kristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat Panginoon sa mga katotohanan na ito na siyang ipinahayag mo sa amin. Salamat Panginoon sa aming Panginoong Kristo na isinakripisyo niya ang kanyang buhay, Panginoon, para sa aming mga makasalanan. Bagamat, Panginoon, kami ay hindi karapat-dapat sa tumanggap ng pagpapalang ito. Ngunit sa dakilang pag-ibig ng Diyos ay kami, Panginoon, ay binigyan ng pagkakataon sa mga mananampalataya na tinawag upang magsisi at lumapit sa aming Panginoong Kristo at to commit themselves, Panginoon, sa ginawa ng aming Panginoong Kristo. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito at nawa ang aming pagpartake ng communion service sa araw na ito ay tunay na mag-encourage sa amin na to continue in serving the Lord at patuloy kami, Panginoon, na lumakad sa iyong kalooban. Alam namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway ay nariyan lagi sa aming paligid. Kaya nawa ang mga means of grace na ito ay patuloy na magpatatag sa amin bilang isang mananampalataya at patuloy kami na manghawak sa mga katotohanan na ito at hanggang sa muling pagbalik ng aming Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At sa ating unang hymno ay awitin po natin ang Not What My Head Had Done. So ito po ay hymno na nagpapaliwanag ng totoong ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. No, na banggit ko na rin ito doon sa last week na ating worship service na pinapakita rito bawat stanza nung kantang ito, yung salvation is by grace alone. Sa mga basic tenets ng pinapahayag ng Reformation bilang paggunita natin sa Reformation Month. So, binabanggit din dito na walang merito na gawa ng tao ang maaaring maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon, no? Sabi ko nga doon ay gaano ka man ka-Nobel, no? Sabihin natin na parang ikaw si Elon Musk na nakakapag-donate ng milyon-milyon at kung gaano man kapilantropo ang iyong gawa. Ngunit kung wala si Kristo sa buhay mo, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. There is nothing but Christ, no? Kaya sa pag-awit natin ng himnong ito ay alalahanin natin yung kabutihan ng ating Panginoong Kristo. Hindi dahil sa gawa ng ating mga kamay, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo. Iniiling ko po bawat isa na tumayo at awitin po natin ang unang himno, Not What My Hands Had Done. My
Maaari na po tayong makaupo. So, bago ko tawagin ang si Pastor para pahayag ng salita ng Diyos, ay babasahin ko po yung kanyang teksto na magmumula po sa Mateo 27, chapter 27, verse 52 and 53. So, sundan niyo po ako sa salin na meron po kayo at maaari niyo rin pong basahin na naka-flash po sa ating screen. Ganito po ang sabi, nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natuloy at bumangon. At paglabas nila sa mga libingan, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay pumasok sila sa banal na lungsod at nagpakita ng marami. Tawagin ko na po si Pastor. Thank you, Brother Marbs. At muli magandang hapon po sa ating lahat. May konti lang akong clarification kasi tayo po ay naka-live. May speech trouble lang, or I think hindi sinasadya ng ating kapatid na nabanggit na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. It is more of the glory that is intended for the Lord Jesus Christ, but through the incarnation, that glory that belonged to the second person of the Lord Jesus Christ, the glory that is intended for Him, ay pinark po niya para po maisagawa niya ang kanyang mission bilang incarnation, bilang Messiah sa kanyang incarnation. That is the theology of kenosis, na kung saan Christ emptying Himself. Secondly, ay nais ko pong ipabatid din sa ating mga viewers at maging sa ating mga attenders na narito ang aking pong series sa Lord's Day service ay the events prior and even during and after of the activity of the Lord Jesus Christ. So, since lumipat po kami last year dito, ay halos maubos ko na, no, yung pong mga texts about the events that precedes, during, and after the Lord Jesus Christ. At ang matatandaan po natin, last September, ay tinalakay natin yung pong naunang dalawang talata doon sa chapter 27, no? Yung pong patungkol sa verse 51, and behold, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth shook, and the rock were split. So that was the exposition of last month na Lord's Supper about the veil, the curtain from top to bottom, na napakahirap isipin na kung ito ay pinunit sinadya, hindi muna aakyat yung tao doon sa taas, tas magmula sa taas pupunitin niya taas pababa. Ang normal, the most logical way to turn the curtain, kung ito po ay sinadya, is from bottom to top. Yun po yung pinakamadali na dapat gawin. Pero binapakita po dito, it is more of a divine intervention on that particular aspect, a divine act. What happened took place in the tearing of the curtain. It takes away the division of the temple, the holy place and the most holy, yung holy of holies. But let us educate ourselves, remind ourselves that there is an earthquake that took place even in the resurrection of the Lord Jesus Christ. No, makaka-identify po tayo patungkol sa usapin ng lindol, no, sapagkat last week nga po, no, September 30, 10 o'clock in the evening, bago magpalit ng buwan, bago pumasok ang October 1,
ay nagkaroon ng malakas na lindol, 6.9 sa Bogo, Cebu, na kung saan ay hindi nila inaasahan at batay sa kasaysayan daw ay 400 years or almost 390 plus years itong huling gumalaw at ito nga po ang naging resulta. Yan po'y ating makikita dito sa ating aralin na meron pong pagyanig din ng lupa. Bagamat ang siyensya ay may mga paliwanag patungkol sa mga kadahilanan ng pagyanig ng lupa, sa okasyong ito, dalawang klaseng uri ng pagyanig ng lupa. Ang una ay itong verse 51 na kung saan ay nakita natin nang matapos ang Panginoong Jesucristo ay sambitin ang ikapitong wika, Father, into your hands I commit my spirit. He breathed his last and bowed down, at dun nga po nangyari na ang nangyaring ito ay nagka-yumanig ang lupa at ang kurtina sa templo ay napunit. Ngayon naman po, ang titingnan natin is verses 52 to 53. Meron pong isang account na tanging si Matthew lamang ang nag-account nito. In fact, yung mga skeptics, they are claiming that this text is spurious. Sinasabi nila, hindi totoo ito sapagkat tanging si Mateo lamang ang nag-record nito. Walang account kay Mark, walang account kay Luke at maging kay John. Ano po? At sinasabi nila na ito po ay isang text na hindi mapapagkatiwalaan. Just like na sinasabi nila yung account sa chapter 8 ng verse 1 and following about the sinful woman na dapat ay babatuhin ng mga tao, subalit ang Panginoon ay nagsulat ng mga sa lupa at ito ay naging bagay na hindi natuloy ang pagbato sa kanya. Ang masasabi po natin ay yung pong John chapter 8 is a misplaced text. Yes, hindi ma-allocate pero hindi nangangahulugang hindi nangyari. However, this text that we are going to dwell is not considered to be a misplaced text but a unique text for Matthew. Bilang isang gospel writer, si Matthew po ang nag-record lang nito at ito po ay hindi isang imbento bagkas ito po ay isa sa mga kinikilalang oral tradition during that time na si Mateo lamang ang nag-penned at nagsulat nito uniquely about his gospel. At ito po'y iniugnay right after the death of Christ. Bakit po? Verse 52 and verse 53 is the resurrection event. Huwag po natin kakaligtaan, kagaya nga po ng binabanggit ko, there are two quakes. There are two earthquakes on this event. It took place on Friday and it took place the dawn of the Easter Sunday. But Matthew intentionally put it side by side on the death of Christ. Sa verse 51 and 52 and 53 is about the resurrection of Christ. Look at our text again. Ang sabi dyan, verse 52, the tombs were also opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. 53. Coming out of the tombs when? Coming out of the tombs after his resurrection. That's the key phrase. That's the point na kung saan ito pong pagbangon ng mga tao mula sa libingan ay hindi naganap ng Friday. Naganap ito ng linggo ng madaling araw. It is because of phrase after his resurrection. And they went out into the holy city, referring to Jerusalem, the literal Jerusalem, not in heaven, and appearing to many. And then bumalik po uli, dito po sa verse 52, the account on Friday, when the centurion and those who were with him keeping watch over Jesus
saw the quake and took place, they were filled with awe and said, truly this was the Son of God. So just like imagine po ninyo na parang merong snapshots. There was the snapshots of the death of Christ, took place, there was an earthquake, ito po'y napunit ang telon, ang tela, and then there was a snapshot of Easter Sunday, what happened, and then right after in verse 52, 53, verse 54, balik uli sa snapshot ng Friday night or Friday afternoon. So that is, makikita po natin to put the proper place in its perspective. Paano ko po nasabing meron dalawang quake? Well, chapter 28. Chapter 28 tells us that there is another quake. Verse 1, and after the Sabbath, towards the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came to roll back the stone and sat on it. So that is the proof that there are two earthquakes. Took place on the day of Christ's death and on the day of Christ's resurrection. Kaya nga po, inuulit ko sa inyo, ang ating text na 52, 53 is the snapshot of the text in the resurrection day. Dalawang simpleng bagay lang po ang gusto ko matutunan natin dito po sa pagbabanggit ni Mateo ng pagbukas ng libingan, pagbangon ng mga mananampalataya at nagpakita sa Jerusalem. Well, here we see that the death of Jesus was not a defeat, but rather it is a declaration of victory. Again, babalik po ako. Last Sunday, binanggit ko po yung example, yung sa Chronicles of Narnia, the lion, the witch, and the wardrobe. The white witch, ay akala niya, napatay niya na si Aslan, the lion. Dahil sinurrender niya ang kanyang buhay para i-release si Edmund. Nagdiriwang ang mga kampon ng white witch. Pero hindi nila alam, after 3 days, mababasag ang altar at mabubuhay muli si Aslan. And that Aslan represents the Lord Jesus Christ. Ang buong akala ng white witch that represents the devil, nagapi nila, nanalo sila. Dahil ang kamatayan na naghatid kay Aslan. In like manner, akala ng mga religious leaders, the Pharisees, nung kanilang makuntsaba si Pilate, at makapag-issue at makapag-issue sila ng declaration of crucifixion. All they thought, nanalo sila. But lo and behold, the death of the Lord Jesus Christ was not a defeat. It was victory. Yung lyrics kanina ng hymnong inawit natin, ang ganda nung isa sa mga nag-grip sa akin sa hymno na lyrics ng hymno na inawit natin dito eh. I was buried in His tomb. The word personal I, it speaks sa akin. Na dahil sa naintindihan ko itong ating pag-alaala ng banal na hapunan, na ako man ay bagamat mamamatay physically, hindi ako mamamatay spiritually. Remember yung illustration ni Brother JM last Sunday? Sa ating Gospel Sunday, yung pananalita ni Body.com, di ba? Sabi niya, there will be a day na mababalitaan nyo na namatay ako. Huwag kayong maniwala doon. Don't believe on that. Don't believe on that. 3 beses niyang inulit. Na sinabi niyang mababalitaan yung si Body Bocam ay namatay. At nangyari nga. September 25, namatay si Body Bocam.
Pero we as Christians, we believe in the resurrection unto life. And that resurrection was in Christ Jesus. Kaya bago pa mamatay ang Panginoong Jesucristo, may mga talata na ng John 11:25-26. Di ba? Ano ang sabi sa John 11:25-26? I am the resurrection, I am the life. Whoever believes in me, though he die, he shall live. Mga viewers po namin, kung ikaw ay wala ka pang ugnayan kay Kristo, ikaw ay mamamatay ng dalawang uri ng klase ng kamatayan. Kamatayang pisikal, maging kamatayang espiritual. At ang iyong kamatayang sa pangalawang kamatayan, ito ay magpasawalang hanggang pagdurusa. Subalit, ang isang makasalanan na kagaya namin, na nakaunawa, binuksan ang aming puso at kaisipan sa kaningningan ng Diyos, Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kami mamamatay pa rin. Kami mamamatay ng isang beses. Subalit ang ikalawang kamatayang angkop para sa magpasawalang hanggang kaparusahan ay hindi na naming dadanasin. Bakit? Sapagkat ang kabayaran namin para sa pangalawang kamatayan, si Kristo ang umako na nito. At sa kanyang kamatayan, I was buried. Just like the hymn says, I was buried in the tomb. But also, He lives. I will live because He lives. Just imagine dun sa hymnong inawit natin, nandoon ang dalawang doktrina na tinuturo ng ating pinag-aaralan ngayon, ang tekstong ating tinitingnan, ang teksto ng kamatayan ni Kristo, at ang teksto ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. At yun din yung nakasaad sa inawit nating hymno kanina. I was buried in His tomb, but I will live because He lives. What great doctrine. What a comforting doctrine. Na ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kakilalang mga mananampalataya, though they die, they will live. At yung pagkabuhay dito ng mga patay, sa araw mismo ng pagkabuhay muli ng Panginoong Jesucristo, point. Yung pagkabuhay na binabanggit dito ni Mateo in Matthew 27, verse 53, is the exhibit A. Ito yung example, di ba? Kumbaga sa showroom, na, di ba? Ito, dito si Brother Bridge. Yung showroom ng kanyang condo unit na meron silang showroom at pinapakita na kung anong klase, uri, kulay ng mga. That is just an exhibit. That is just an example, a model. And yet in reality, yun din talaga yun. Miniature lang siya. Maliit lang. Dito natin makikita ang halimbawa ng pagkabuhay ng mga mananampalatayang ito ay ebidensya na tunay nga ang sino mang mga na kay Kristo ay muling mabubuhay. Ang pagkakaiba lang, sila ay na-resurrect sa panahong ito, not unto life, but unto death as well. This resurrection is just like the resurrection of Lazarus, ang kapatid ni Maria at ni Martha. This resurrection is just like the resurrection of the daughter of Jairus. They resurrect not unto life, but unto death. But that resurrection, it signifies the resurrection of those who are dead in Christ. At ang bilang patunay dito, hindi ito kwentong kutsero. Bakit? Kasi maraming mga nagsasabi na namatay sila for 5 minutes. Wala kang heartbeat. Flatline ka for 5 minutes. Yung iba sinasabi nila for 15 minutes. Yung iba sinasabi nila 30 minutes. You know what? The longest na sinasabi na resurrect into life, 2 hours.
Pine-prepare na yung kanyang katawan for balming na buhay, na resurrect. And that is according to science and according to medicine, 2 hours lamang ang pinakamahabang nag-resurrect or na-resuscitate into life. But resurrection, it's dead. It's dead. Come back into life. At yung kanilang pagpunta sa Holy City, yung kanilang pagpunta sa Jerusalem, is to show to their relatives, to their family, to the friends, that the doctrine of resurrection is truly and indeed true. What are the theological implications of this incident? First and foremost, this secures the doctrine of resurrection. Lalong pinagtitibay na sa kamatayan ni Kristo at sa pagkabuhay namang gumuli, ang lahat ng sumampalataya kay Kristo, bagamat siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. In the doctrine of eschatology, this is what we call the final resurrection. The saints will be resurrected and they will be ushered to the eternal kingdom. Taglay-taglay nila however, there is also another kind of resurrection. This is the resurrection of the wicked. They will be resurrected. And they will be given eternal body, suited not for the place of blessedness, but suited for the place of eternal damnation. John chapter 5, verses 28 to verse 29. John chapter 5, verses 28 to 29. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tomb, in all the tombs, will hear his voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and who are done evil to the resurrection of judgment. Kaya ikaw na isang tao na nilalang ng Diyos sa kanyang wangis at larawan, ikaw na nakapakinig ng Ebanghelyo, kung ikaw ay tutugon sa panawagan ng pagsisisi at pananampalataya, ikaw ay magiging recipient. Ikaw ay makikinabang sa doktrina ng pagkabuhay na maguli tungo sa magpasawalang hanggang pagpapala. Subalit, isang babala ang nais kong iwan sa iyo. Kung patuloy kang magkikibit-balikat at hindi mo pahahalagahan ang panawagan ng Diyos ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya, ikaw ay mamamatay at rin ay muling mabubuhay. Subalit sa iyong pangalawang pagkabuhay, ito ay para magkaroon ka ng katawang pagpasawalang hanggang pagdurusa. Nawa, ang doktrinang ito ng pagkabuhay na maguli ay magturo sa iyo. Magturo sa iyo na lumapit ka sa Diyos. Mamanhik ka sa Diyos. Sapagkat ang buhay at ang kamatayan
ay nakasalalay sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. At this point, I would like to call Brother Joel Cunanan to lead us in a prayer of confession.